afternoon po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is May 14, 2026 at tayo ngayon papunta dyan sa may Maria Mansion sa may Magsaysay, San Pedro, Laguna. At dadalhin ko natin yan sa may Juan Legazpi Park sa may Rada Street, San Lorenzo, Makati. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sa kasakali man po na may marinig kayo ang mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinaputukulan. At wala pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yung sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Dito sa loob ng Senado, dahil nakarating tayo kaninang umaga dito, yung mga ginagawa nila ng trabaho, especially sa media. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng mga miyembro ng media dito, nag-interview, hinahintay pa rin si SBI para doon sa mga maliwanag na nangyari at doon sa mga ginawa nangyari kanina, pati mga investigasyon na ginagawa ng PNP pagdating dito sa nangyaring insidente ng gunshot dito sa Senado. Alright, maraming salamat, JM Pineda. Nabanat ang tensyon ng buong Senado kagabi matapos kumalingaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagbabalik si JM Pineda. Ilang oras ang naging tensyon sa loob ng Senado dahil sa nangyaring shooting incident. Naging po tayo natanggap sa informasyon. Pasado alas 5:30 ng hapon, nag-Facebook Live si Senator Ronald Bato de la Rosa at humingi ng tulong sa publiko dahil may impormasyong aarestuin siya ng NBI. Mag-alas 6 naman ng gabi nang matapos ang sesyon at ilang minuto lang ang nakalipas, naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema sa hininging temporary restraining order ni de la Rosa. Walang TRO. Sa halip ay pinagkukomento ang kampo ni Bato sa loob ng 7 hours. Bago mag-alas 7 ng gabi, inigpitan ang seguridad sa loob ng Senado. Sabi ng Senate Sergeant at Arms, ay aarestuin sila pero hindi naging malinaw kung sino. Pagkatapos niya, nag-lockdown na ang buong Senado. Walang pinalabas kahit ang mga media. Bandang 7 o'clock p.m., kinumpirma ni Sergeant at Arms General Mau Aplasta na dumating na ang articles of impeachment sa Senado. Higit 5 minuto lang ang nakalipas, namataan si Senator Ronald Bato de la Rosa na papasok sa elevator. Pagkaalam ko naman ang dumating ang mga armadong sundalo na nakapating uniform sa second floor. Dito rin nakarinig ng mga drilling sa unang palapag. Ilang sandali pa, ito na ang bumulabog sa Senado. Alas 8 nang buksan muli ang main lobby ng Senado at dito na nakalabas ang ilang miyembro ng media. Pero marami pa rin ang naiwan sa loob. Alas 8:30 nang dumating si DILG Secretary John Vic Remulla para kausapin at i-secure ang Pick up po. naiwan sa loob ng gusali. 25 Na PNP ang nagpaputok sa loob. 250. Walang nangyaring pagkaresto. Bago mag-alas 9 Number ng gabi, 250 sa dumating naman pinapalagay. si PNP Chief Jose Meleso Nartates La Maria Mansion, Magsaysay, San Pedro. Ano yan? sa Ano mga mansion? media na naipit sa loob. Alas 9:30 nang umarap si Secretary Remulla at mga senador sa media na sinabing walang nasaktan sa shootout Epo, incident kahit na mismo si Senator De La Rosa. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Pasado alas 10 ng gabi, naglabas ng video statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing walang kinalaman ng gobyerno sa nangyari sa Senado. At maghahating gabi, isa-isang lumabas sa mga convoy ng senador sa loob ng Senate building. Kumalma kahit papano ang sitwasyon pagsapit ng madaling araw, pero dama pa rin ang tensyon at nananatiling sarado ang buong Senate building. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Inaalam ng Philippine National Police kung palabas lang ba ang nangyaring pamamaril sa Senado kagabi. Mariin namang itinanggi ng NBI na ang mga ahente nila ang may pasimuno ng putukan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. 60 meters, turn left, then you will arrive at your destination. Meron po tayo natanggap na informasyon
na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para akong asikunin. Ang live stream ni Senator Ronald De La Rosa ang itinuturo ng palasyo na ugat ng lahat ng kaguluhan kagabi sa Senado. Ayon sa Malacanang, si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca ang nagsabing may aarestuhin sa Senado. Samantala, matapos ang pagbubulo sa Malacanang ng NBI at PNP, kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinumpirma ng palasyo na unang nagpaputok ang OSAA sa akalang may operasyon ng mga NBI agent na nasa gusali ng GSIS na katabi lamang ng Senado. Nilinaw ng Malacanang na walang utos mula sa Pangulo na arestuhin si Senator De La Rosa. Ni-request umano ng GSIS management ang mga agent bilang dagdag seguridad matapos ang nangyaring komosyon noong araw ng Lunes. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Iimbestigahan naman ng PNP ang anggulong stage o palabas lang ang nangyaring pamamaril. Kasunod ng balitang nakatakas na si Senator Ronald De La Rosa. Kung ang appreciation is stage ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the necessary resources to speed up and resolve this incident. Nagpahayag naman ng pagkarismaya si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa Senado. Kasunod ng mga usapin na may kinalaman ang mga senador sa di umano'y pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay Matibag, may kasunduan sila ng Senado na hindi aarestuhin si De La Rosa habang nasa Senate Protective Custody siya. Malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, ay sila po humingi ng gano'n at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral. Nanindigan ng PNP na hindi bibigyan ng special treatment si De La Rosa kahit ito ay dating hepe ng pambansang pulisya. Habang gumugulong ang investigasyon sa insidente sa Senado, iniyak ng PNP at NBI sa tulong ng ibang law enforcement agencies na makakamit ang hustisya at masasagot ang tanong kung nasaan na si De La Rosa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na volunteer at hindi empleyado ng NBI ang nahuling shooter sa loob ng Senate building. Kinilala ni Matibag ang suspect na si Mel Oragon na naunang tinukoy sa police report na 44 na taong gulang na nagpakilalang driver sa NBI. Sinabi ni Matibag na nalaman nila na si Oragon ay volunteer sa NBI at nagsilbi lang na driver ng grupo na nakadeploy sa Senado. Lumabas sa paunang investigasyon na si Oragon na may bitbit na baril ay nagpaputok ng ilang ulit dakong 7:15 ng gabi sa loob ng GSIS compound. Maaksyon ang naging sitwasyon sa Senado kahapon. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril habang kinukumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakalabas na ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Humingi tayo ng opinyon mula sa isang eksperto. Makakausap po natin si dating FEU Institute of Law na si Dean Attorney General Torre ay tansyan, ay nahuli na, ganito ganyan, di ba? At ito naman si DILG Sec na sinabi hindi nga niya huhulihin, di ba? So ano pong masasabi niyo dyan? Well, General Manager kasi siya ng MMDA, kaya baka inaayos siya yung traffic. Okay, and okay, last question na pa namin. Sige, Teka, go ahead. Baka meron ka. Ano, mawa na okay, Ano wala? Okay, okay na. Anyway, well, maraming salamat, former Secretary Ronald Diaman. Pero sabi nga na iba, di ba? Siya yung sinaya, si General Torre.
na historic low. Si Senator Risa Hontiveros ang nangyaring gulo sa loob ng Senado kagabi. Sa isang pahayag, pinabulaanan ni Senator Risa ang pasaring ng ibang mga senador tungkol sa maagang pag-uwi ng ilang mga kasamahan nila. Ayon kay Hontiveros, layunin lang nitong ibalik sa minorya ang atensyon ng publiko habang pinoprotektahan ang isang tao na ayaw humarap sa batas. Nanawagan naman ang senadora kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makipagtulungan na sa mga alagad ng batas para wala ring mangyaring anumang karahasan. Nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na isang majority-only caucus ang nangyari kagabi sa Senado. Ayon kay Tulfo, ito ang dahilan kung bakit umuwi ng maaga ang minority bloc at mga miyembro lamang ng mayorya ang inabot ng gabi doon. Humingi rin ng tulong ang senador sa PNP para kontrolin ang mga release na sa labas ng Senado dahil nakaka-apekto na raw ang mga ito sa seguridad ng kanilang mga chief of staff at empleyado. Pero kagabi kaya nandun yung majority lang sila. Ay kahit meron silang focus na majority only para pumili sa mga committee assignment. Kaya inabot sila ng gabi doon. Under control naman ng PNP may assurance si Secretary John Vic. Ang PNP may bibigasyon si Senator Cayetano at sasagawa din ng release. Mapayapa na ang sitwasyon sa labas ng Senado ngayong Huwebes. Pero maugtong naman ang panawagan ng publiko na sumuko na si Senator Ronald Bato de la Rosa at harapin ang kanyang warrant of arrest. Ay umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Mainay ang labas ng Senado sa kalsada ng Joko Boulevard nitong mga nagdaang araw. Pero ngayong araw ng Huwebes, alas 2 itong hapon, ganito ang sitwasyon, mapayapa. Mayroon pa rin namang mga pulis na nakabantay sa lugar. Bitbit pa rin nila ang kanilang riot shield. Ang iba, nakababa na. Tila nag-slow-mo ang mundo sa labas ng Senado. Kasunod yan ang nangyaring putukan ng baril sa loob kagabi. Tinanong natin ang opinyon ng ating mga kababayan hinggil dito. Sabi ni Noel de la Cruz, dapat isinusuko na ang senador. Strategy nila yung nangyari kagabi para mawala. Para magpalabog ang tao. Dapat Into talaga right ano bus eh. lane, Kaya heading to the right sinusuko into na the nila. turn point at the traffic light. Kasi halo na magkakagulo. Naiiba naman ang opinyon ni Elmer Abiquibil dahil naniniwala siyang strategy lamang ito ng minority bloc para takutin ng mayorya. For distraction para ma-divert nila para maibalik matatakot yung mga senador. Sabi naman nila Warlito Espanya, isang tindero, posibleng paraan daw ang bulabog kagabi para makatakas ang senador. Sa akin lang baka yun na yung paraan para makatakas si Senador de la Rosa. Para sa akin sumuko siya. Harapin niya ang mga ginawa niya o tama ba o mali ang ginawa niya, harapin niya. Para kay Tatay Ray Gutierrez naman, naniniwala siyang dapat harapin ni De La Rosa ang kanyang arrest warrant para maipagtanggol ang sarili. Harapin niya yung kwan kung talagang wala siyang kasalanan, bakit hindi niya ipagtanggol yung sarili niya sa kwan? Huwag siyang magtago. Parang inaamin niyang kwan may kasalanan siya sa pagtatago niyang yan Kanina nagpa-ambush interview ang mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Una nang sinabi ni Atty. Jimmy Bondoc na hindi staged ang nangyari kagabi. Kaugnay naman sa kalagayan at kinalalagyan ngayon ng senador, sabi ni Atty. Israelito Torion, no comment sila dahil sa lawyer-client privilege. Paliwanag niya, nakatanggap daw sila ng ulat na posibleng may bagong banta sa kanilang kliyente. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Naipadala na ang articles of impeachment sa kasagsagan ng kaguluhan kahapon sa Senado. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, magpapatuloy ang pag-usad dito forthwith. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Jet, posibleng sa Lunes, May 18 ay mag-convene na bilang impeachment court ang Senado. Ito nga ay matapos ma-transmit kagabi ang articles of impeachment. Personal nga nating nasaksihan na dinala ang mga dokumento dito ng mga kawani ng House of Representatives. Kasama na si House Secretary General Attorney Cheloy Garafil. At kanina, nilagdaan na nga ni Senate President Alan Peter
Cayetano ang dokumentong nagsasaad na opisyal lang natanggap ng Senado ang articles of impeachment. Ayon kay SP Cayetano, sa Lunes ay nasa order of business ito at ibibigay sa Committee on Rules. Pagkatapos ay ipresenta ito sa majority or ng Majority Floor Leader. Pero ayon kay Cayetano, aayusin muna ang mga komite ng Senado dahil na sa pagbabago ng liderato. Para sa mayoryaan niya, wala na ring problema ang rules of impeachment. At sa oras na mag-convene, manunumpa si SP Cayetano bilang presiding officer, kasunod ang 23 na senator judges. Saka naman maglalabas ng writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Sa oras na sumagot ang akusado, ay doon na pag-uusapan ang kalendaryo para sa proseso at ang tuluyang paggulong ng trial. At yan muna ang latest para sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa inyo dyan, Jack. Angela, isang tanong lang, no? Yung situation dyan ngayon, with regards to security, naka-heightened alert pa rin ba? Jack, sa kasalukuyan, no, makapansin natin na medyo mas maluwag na yung sitwasyon dito, mas mababa na yung tensyon. Pagdating sa seguridad, we're pretty sure na minimaintain pa rin yung heightened alert and heightened security dahil hindi pa rin naman lahat ay basta-basta makakapasok. May mga kapulisan pa rin sa labas ng gate ng Senate at sa kasalukuyan, ayun na, limitado pa rin or talagang ina-account for nila kung sino yung nakakapasok at labas ng Senado sa mga oras na ito, Jack. Okay, maraming salamat, Angela. Babad. Napili na ang mga miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kilalanin natin ang ilan pa sa kanila sa Part 2 ng umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Nasa Senado na ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. At sa kabila ng gulo sa Senado kagabi, handang-handa na ang tatayong prosecution team mula sa Kamara. Kung kahapon ay nakilala na natin ang ibang mga miyembro ng prosecution team. Ngayon, narito pa ang ilang mga mababata at kasada yung impeachment prosecutors sa reklamo kay Vice President Sara Duterte. Si Manila Representative Joel Chua ang tagapangulo ng House Committee on Good Government and Public Accountability, isang four-term councilor sa Manila at isa sa nagmula sa investigasyon sa OVP at DepEd sa Kamara. Ibig sabihin na walang ikutan dyan sa loob? Nakalagay Ba't po umaatras ito? sa ating saligang batas. Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po na itong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po itong box. Habang si Representative Pili Libo naman, ang chairperson ng House Committee on Accounts, kumabino ng isang policy think tank dahil sa Bataan Party Congressman at dating chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Ang nakalagay sa SALN for 2024, 88.5 million pesos lamang po. On those Wala silang likuhan dito. and reports pa lamang po. May paikot naman po dyan sa likod. Sapat-sapat na sobra-sobra pa ho. Ito pong finding ang mga po. At sa pag-majority leader, si Representative Isabel Zamora, pero reporter sa itong law of electoral tribunal sa Kamara at vice chair sa iba't ibang House Committee gaya ng Justice and Revisions Laws. Pinangunahan naman ni Representative Rodan Juan ang Committee on Public Information at Data International ng Cagayan de Oro City. Sa Energy Law and Utilities Regulation naman, expert po ang abogado si Senior Deputy Majority Leader, Representative Lord Pinentor. Remember, it is not a simple crime under a statute or a law, but this is an impeachable offense under the Constitution. Pinakabatang miyembro naman ng panel si Representative Roger Gutierrez na isang transportation advocate at deputy majority leader. Habang isa namang former partner sa isang law office, si Representative Keith Flores na may mahabang karanasan sa usaping legal. Oras na mag-convene ng impeachment court at manumpa ang senator judges, papasok ang prosecution panel sa pagsisimula ng trial para ipresenta ang mga kaso, ebidensya at witness. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Nawala na naman ang kuryente ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil Yan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa mga ingat. God bless. Paalam po. Nagkaroon ng manual load dropping o rotational brownout sa ilang bahagi